Lolo Ingo! Lolo Ingo! Buksan niyo tong pinto! Lolo Ingo, tulungan niyo ako! Bakit? Anong problema? Tulungan niyo po ako, Lolo Ingo! Ihingal ka't pinapapawisan. May umahabol ba sa'yo? Meron po, Lolo. Itago niyo po ako. Sino ba umahabol sa'yo? Ano ba talagang nangyari? Mamaya na po ako magpapaliwanag. Itago niyo po muna ako. Sabihin mo muna sa akin kung anong nangyari. Pulis bang mahabol sa'yo? Ano bang krimen ang ginawa mo? Sabi ko naman po sa inyo, mamaya na ako magpapaliwanag. Hindi, Islaw. Hindi kita kukonsintihin sa katarantaduang ginawa mo. Sino ba talagang humahabol sa'yo? Si Aling Maruka po, yung matandang mangkukulam. Ano? Si Maruka? Naku po, patay ka, Islaw. Bakit si Maruka pa ang binangga mo? Ano bang atraso mo sa kanya? Inosente po ako, Lolo. Na-frame up lang po ako. Lumabas ka riyan, Islaw, at magtuos tayo! Ako po, nariyan na po siya. Buksan mo tong pinto, Ingo, at ilabas mo ang apo mo! Ano ba? Buksan mo sabi tong pinto! Ano bang problema, Maruka? Pinagsamantalahan ng apo mo ang apo ko, kaya kailangan panagutan niya! Hindi ko po siya pinagsamantalahan. Ako po ang pinagsamantalahan niya. At binabaliktad mo pa ako, ha? Sa laki niyang katawan mo, ikaw pa ang pagsasamantalahan? Sinungaling ka talaga! Nakatulog po ako nung pinainom niya ako ng soft drinks tapos magkatabi na po kami sa kama nung magising ako. Ayun naman pala. Walang kasalanan ng apo ko. Basta, hindi ako makapapayag. Kailangan pakasalan mo ang apo ko, Islaw. At kung hindi, susumpa kita! May girlfriend na po ako at siya lang po ang mahal ko. Kaya hindi ko pakakasalan ng apo niyo kahit pa yun ay ikamatay ko. Hindi po ako natatakot sa sumpa ninyo. Ganun. O sige, tingnan natin kung saan ang tapang mo. Kaya isusumpa kita. Alauna, alas 2, alas 3. Oh no, biglang tumigas ang ano ko. Umpisa ngayon ay nasa ilalim ka na ng sumpa ko. Habang buhay nang mananatili kang ganyan. At hindi lang yon. Kailangang may makatali kang isang birhen, minsan sa isang linggo. At kung hindi, ay mamamatay ka. O ano, Islaw? Lumambot na ba? Hindi po, Lolo. Matigas pa rin po. 2 oras na nakalipas pero wala pa rin bisa ang ritual na ginawa ko. Sa tagal ng pagiging albularyo ko, ngayon lang ako nakita ng ganitong klaseng sumpa. Para ka na rin nakulam. Paano po yan, Lolo? Baka po may magawa pa kayong ibang paraan. Mabagsik ang kapangyarihan ni Maruka, kaya hindi na kita matutulungan pa. Ano pong gagawin ko ngayon, Lolo? Wala ka ng ibang magagawa kundi ang masanay at magtiis. Mahal na mahal kita, Erika. At hindi ko magagawang pagtaksilan ka. Maniwala ka sa akin. Islaw, naniniwala ako sa'yo. Mahal kita at malaki ang tiwala ko sa'yo. Paano yan? Para na rin pagtataksil ang gagawin ko kung susundin ko ang sinabi ng matandang mangkukulam. At kahit pumayag ka, paano ko naman yung gagawin? Tsaka, sinong babaeng virgin ang papatol sa akin? Ako na ang bahala ron. Marami akong pera kaya maghahanap ako ng babaeng nagbebenta ng virginity niya. Sigurado ka? Gagawin mo yun? Sabi ko naman sa'yo, mahal na mahal kita kaya gagawin ko ang lahat para makasurvive ka. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin dahil ikamamatay ko yun. Pero Erika, gusto ko lang ipaalala sa'yo. Minsan sa isang linggo yun at alam ko masakit yun para sa'yo. Kahit buhay ko, Islaw, iaalay ko para lang sa'yo. Ganyan kita kamahal. Sinubukan mo namang ibabad sa yelo? Oo, ilang beses ko nang ginawa pero ayaw talagang lumambot eh. Ganun ba? Patingin nga, pawak na rin. Ano ka ba, Temyo? Ay. Baling ka ba? Don't touch my birdie. Ikaw naman hindi ka na mabiro eh. Pero hindi talaga biro ang sumpang yan. Ibang klase pero paano yan? Saka maghahanap ng babaeng virgin na papatol sa'yo.
Si Erica na raw ang bahala ron. Maghahanap na lang siya ng mauupahang babaeng virgin. Talaga? Willing siya na maging bugaw mo? Ang swerte mo kay Erica. Maganda, mabait, mayaman, at gagawin ang lahat para sa'yo. Pero teka muna, Ano? bakit hindi na lang siya ang unahin mo? Virgin pa naman siguro siya eh. Ayoko. Dahil ang gusto ko, isang virgin bride ang pakakasalan ko. Anong ginagawa mo rito? Mag-usap tayo, Maruka. Pangungunahan na kita, Ingo. Kung ipapakiusap mo sa akin na tanggalin ang sumpa ko kay Islaw, ay nag-aaksaya ka lang ng panahon. Kahit naman paano ay maganda rin ang pinagsamahan natin. Naging masaya ka rin naman nun, di ba? Anong maganda ang pinagsasabi mo? Kahit kailan ay hindi ko makakalimutan ang kataksilang ginawa mo. Lasing lang ako noon. Sa'yo marahil nagmana ang apo mo dahil ganyan din ang palusot niya. Okay, sige. Tatanungin lang kita. Meron bang paraan para mawala ang sumpa mo? Meron. Pero hindi ko sasabihin. Kaya hulaan mo na lang kung ano yun. May nakausap na ako. Pupunta raw siya rito mamayang gabi. Sigurado ka ba? Okay lang sa'yo? Oo naman. Ang sarili mo lang ang alalahanin mo at wag ako. Pero nagigilty ako, Erica, kaya patawarin mo ako. Ano ka ba? Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo dahil hindi mo yun kasalanan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero ngayon pa lang, kinakabahan na talaga ako. At ikaw pa ang kinakabahan ng lagay na yan. Isa lang ang maipapayo ko sa'yo. Mag-relax ka na lang at mag-enjoy. Natatakot ako. First time ko kasi. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Dahan-dahan lang ha. Masakit daw kasi yun. May idea ka ba kung gaano yun kasakit? Hindi gaanong masakit yun. Para lang kagat ng langgam. Sigurado ka? Baka naman kasing laki ng salagubang ang langgam na tinutukoy mo. Maniwala ka sa akin. Para lang talagang kagat ng ordinaryong langgam yun. Pero natatakot pa rin ako. Mag-relax ka lang at kumalma. Humiga ka lang at ako na ang bahala. Tapos na tayo pero bakit ka umiiyak? Masakit ba? Oo, masakit talaga. Sobra. Pero nakita ko naman na nag-enjoy ka at nasarapan. Oo, masarap nga sa umpisa pero masakit sa bandang huli. Parang gusto ko nang sumigaw nung inanong mo yung ano ko. Ganun talaga. Kailangang anuhin ko yung ano mo. Kasi kung hindi kita anuhin, lugi naman ako. Ang laki kaya ng bayad na natanggap mo. Niloko mo pa rin ako. Dahil ang sabi mo para lang kagat ng langgam pero hindi naman. Hindi mo naman kasi tinanong kung ilang langgam ang tinutukoy ko. Bakit? Ilang langgam ba yun? 1,000. Kaya para ka lang kinagat ng 1,000 langgam. Kasing sakit nga ng kagat ng 1,000 langgam. Ano? Kumusta ka na? Okay lang. Pero mukhang hindi ka okay. May problema ba? Hindi ka ba nag-enjoy? Siyempre, nag-enjoy ako pero siyempre, iniisip din kita. Nagpapakasarap ako tapos nasasaktan ka naman at nagdurusa. Oo, aaminin ko. Nasasaktan ako habang nasa loob kayo ng kwarto pero may magagawa ba ako? Sorry, Erica. Patawarin mo ako, ha? Wag, Islaw. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Naiintindihan kita dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Pero hanggang kailan, Erica? Hanggang kailan mo titiisin ang ganitong sitwasyon? Ano pare? Ilan taong ba nadali mo? 18 years old, pre. Wow! Batang-bata at sariwang-sariwa. Eh di ayos. Masarap ba? Oo naman. Sobrang sarap, pre.
Mukhang swerte ang dala sa'yo ng sumpang yan. Sana all! Sana all ka dyan. Huwag mong sabihing naiinggit ka. Eh, sino bang hindi maiinggit sa'yo? Piruin mo, minsan sa isang linggo merong bembang na naghihintay sa'yo. Tapos virgin pa. Oo nga, pero machuchugi naman ako kapag sumablay ako. Eh, paano ka naman sasablay kung merong mayamang gumagasto sa kaligayahan mo? Napakasarap ng adventure na yan. Oo, masarap sa katawan pero masakit sa puso at sa isipan. Paano mo naman nasabi? Siyempre, naaawa din naman ako kay Erica. Gumagastos siya para lang masaktan. Ironic, di ba? Bakit may iba ka bang magagawa? Wala naman, di ba? Kaya mag-enjoy ka na lang at magpakasarap. Kawawa naman yung matandang babae. Pulubi ba siya? Lalapitan ko nga. Ay, mukhang hindi pa siya kumakain. Lola, kumusta po kayo? Okay lang po ba kayo? Mukhang hindi pa po kayo kumakain ah. Oo, iha. Gutom na nga ako. Bakit po naririto kayo? Naliligaw po ba kayo? Saan po ba kayo nakatira? Wala na ang mga kamag-anak ko. Inabandona na nila ako. Ganun po ba? Nakakaawa naman kayo. Kung gusto niyo po, sumama na kayo sa akin. Pakakainin ko po kayo sa bahay. Talaga? Maraming salamat ha. Ano nga palang pangalan mo? Erica po. Kayo po, anong pangalan niyo? Lola Iska na lang ang itawag mo sa akin. Lumagpas na ang isang linggo pero buhay ka pa. Nangangahulog ang nagagawa mo ang sinabi ni Maruka. Opo, Lolo. Pero gagawin ko po ulit yun. At tuwing linggo ng hating gabi ang deadline. Sana po makasurvive ako. Pera-pera lang yan, Islaw. Maraming pera ang girlfriend mo kaya mahaba ang PC mo. Pero hindi ko po alam kung gaano kahaba ang pasensya at ang pagtitiis na kakayanin niya. Ang hirap po ng kalagayan namin. Tama ka. Mahirap talaga pero masarap naman. At masasanay ka rin. Oo, mahirap na masarap sa umpisa pero sa bandang huli, puro sarap na. Hindi po, Lolo. Hindi po mangyayari yun dahil nasasaktan din po ako kapag nasasaktan si Erica. Pero masasanay din si Erica balang araw. Magiging manhid din siya sa paulit-ulit na pangyayari. Pasensya ka na, iha, kung mabaho na ako. Hindi pa kasi ako naliligo sa loob ng ilang araw. Pati tuloy itong kotse mo eh. Magiging mabaho na rin. Okay lang po, Lola Iska. Maligo na lang po kayo pagkarating sa bahay. Eh, paano yan? Saan ako kukuha ng bagong damit na isusuot? Ako na rin ang bahala ron. Ibibili ko po kayo ng mga gamit na kakailanganin ninyo. At kukup-kupin ko na lang po kayo. Talaga? Sigurado ka ba? Napakabait mo naman. Last year lang po kasi namatay ang lola ko. Kaya kayo na lang po ang magiging lola ko umpisa ngayon. Paano kung hindi pumayag ang mga magulang mo? Ulila na po ako sa magulang at ang lola ko po ang nag-alaga at nagpalaki sa akin. Pero 1 taon na pong nag-iisa ako sa buhay at nagpapasalamat po ako dahil natagpuan ko po kayo. Islaw, may good news ako. Tumawag na ang ahente ko. 2 babaeng virgin ang nakausap niya. May nareserba pa tayo hanggang next week. Bakit parang tuwang-tuwa ka pa? Siyempre, dahil siguradong may extend pa ng 2 linggo ang buhay mo. Pero ikaw naman ang unti-unting namamatay habang ako ay patuloy na nabubuhay. Walang anuman yon, Islaw. Masasanay din ako balang araw. Sabihin mo, Erica, ano bang magagawa ko para makabawi ako sa mga kabutihang ginagawa mo para sa akin? Sapat na sa akin ang manatili ka sa tabi ko. Basta, ipangako mo sa akin na katawan mo lang ang ibibigay mo sa mga babaeng makakasiping mo. Hindi mo dapat isama ang puso. Oo naman. Ikaw lang ang nagmamay-ari ng puso ko. Ikaw lamang at wala nang iba. Mamayang gabi na darating ang sunod na babaeng makakasiping ko. Nakakaingit ka talaga, Islaw.
Baka pwedeng pumila ako. Pagkatapos mo, di ako naman. Kung papayag siya, di sige. Baka sabihin mo naman, sinusolo ko ang biyaya. Talaga? Pero paano kung mangingin ng dagdag na bayad? Di abunuhan mo. Magkano naman? Ang pagkakaalam ko, 200,000 ang ibinayad ni Erica dun sa unang babae. Siguro, ganun din dito sa pangalawa. Ano? 200,000? Ang mahal naman. Baka pwedeng libre na yung kasunod o kaya naman paabunuhan mo na lang sa jowa mo. Pag-usapan mo na lang siya. Hindi ganun kakapal ang mukha ko, no? Nahihiya na nga ako sa sakripisyong ginagawa niya tapos gusto mo pang sumabit. Pero kung talagang gusto mo rin, meron naman paraan. Anong paraan? Di puntahan mo si Aling Maruca at sabihin mo sa kanya na isumpa ka rin niya. Naroon na siya sa kwarto kaya sige, pumasok ka na. Okay ka lang ba? Ganyan din ang itinanong mo sa akin nung isang linggo. Sige na, gawin mo na lang, okay lang ako. Sigurado ka? Bakit parang naiiyak ka na? Sabihin mo lang kung hindi mo kaya. Kinaya ko nung isang linggo at kakayanin ko rin ngayon. Sige, sinabi mo eh. Papasok na ako sa kwarto. Mahal na mahal kita, Islaw. At kakayanin ko ang lahat ng dusa at sakit alang-alang sa pag-ibig ko sa iyo. Anong ginagawa niyo rito? Isang buwan na kasi ang nakalipas, kaya aalamin ko kung buhay ka pa. At dahil buhay ka pa, nangangahulugan lang na 4 na babaeng birhen na ang nakasiping mo. Kaya tatanungin kita, masarap ba, Islaw? Akala niyo, nahihirapan na kaya ako. Kunwari pa gustong gusto mo naman. Kaya dapat na magpasalamat ka pa sa akin dahil masarap na sumpa ang ibinigay ko sa iyo. Hindi ako natutuwa, nahihirapan ako at nasasaktan dahil nadamay ang girlfriend ko sa sumpa mo. Labis ang paghihirap na pinagdadaanan niya. Ganun talaga, kaya magtiis kayo dahil habang buhay na mananatili kayo sa ganyang kalagayan. Naparito ka ba para insultuin ang apo ko? Bakit? May reklamo ka ba? Nagbabayad lang si Islaw sa atraso niya. Walang atraso ang apo ko. Alam mo yan. Hindi makatarungan ng sumpang ginawa mo. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Maruca. Palayain mo na si Islaw. Bigyan mo ako ng sapat na dahilan kung bakit kita dapat pagbigyan. Kung palalayain mo sa sumpa ang apo ko, edi paliligayahin naman kita. Ibibigay ko sa iyo ang katawan ko. Ano yan? Indecent proposal? Kunwari ka pa, Maruca. Nakarating na tayo sa langit noong binata at dalaga pa tayo. Ilang beses pa nga eh. At alam ko, nasasabi ka pa rin madiligan ng lantang bulaklak. Noon yon pero hindi na ngayon. Sa palagay mo ba ay papatulan pa kita ngayon? Hindi no, dahil amoy lupa ka na. Amoy lupa ka rin naman, di ba? Kaya pareho lang tayo. At huwag ka nang magpakipot dahil hindi mo pwede ikaila. Patay na patay ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Ang kapal ng mukha mo kung magsalita ka. Akala mo kung sinong gwapo? Mukha ka namang tikbalang. Mukha ka namang aswang. Kaya parehas lang tayo. Oh, kaya samantalay mo na ang offer ko. Baka magbago pa ang isip ko. Tse! Ewan ko sa'yo. Kung nangangati ka, edi kaskas mo na lang yan sa pader. Wala na po talagang paraan para makalaya ako sa sumpa ni Aling Maruca? Meron. Pero hindi niya sinabi. Hulaan na lang daw natin. Paano naman natin yun mahuhulaan? May idea po ba kayo kung ano yun? Matagal ko na yung pinag-iisipan pero isa lang ang ideyang nasa isip ko. Ano po yun? Alam mo, ang isang sumpa, para lang fairy tale yan. Katulad ni Sleeping Beauty. Nagising siya nang halikan ng Prince Charming niya. Yung prinsipe na naging palaka, bumalik sa dating anyo nang halikan ng isang prinsesa. Kung sa bagay, baka may pagkakatulad din sa fairy tale ang sitwasyon ko. Subukan ko kayang
manghalik din ng palaka. Eh, nagawa mo na, di ba? Sa katunayan, 4 na palaka ang nahalikan mo. Yun nga lang, palakang may buhok at may ngipin na nakalubog. Ay nako, si Lolo talaga. Nagagawa pa magbiro. Gayong isang masamang biro na nga yung nangyari sa akin eh. Eh, ganun talaga. Ang sabi nga ni Freddy Aguilar tawanan mo lang ang problema para hindi ka ma-stress. Ilang babae na ang dinala rito ni Erica at nakita ko kung paano niya binayaran ng mga babaeng yon para lang makasiping ni Islao. Ano ba talagang nangyayari? Bakit kinukonsinti niya ang pagiging babaero ng boyfriend niya? Mukhang malalim ang iniisip niyo, Lola Iska ah. May problema po ba? Ay, wala. Walang ano man ito. Hindi na po kayo iba sa akin, Lola. Kaya magtiwala po kayo sa akin. Ano po ba talaga ang gumugulo sa isip niyo? O sige, pero wag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko. Nagtataka lang kasi ako dahil ilang babae na ang dinala mo rito tapos babayaran mo para lang sipingan ng boyfriend mo. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit mo yun nasisikmura. Noong isang araw ko pa nga po sana sasabihin sa inyo ang bagay na yun eh. Pero baka hindi niyo po maintindihan. At bakit ko naman hindi maiintindihan? Masyado po kasing komplikado. Sige, ikwento mo sa akin at makikinig ako. At uunawain kita sa abot ng makakaya ko. Dalawang buwan na pala nakalipas. Ibig sabihin, 8 na ang nadonselya mo. Ang sarap talaga ng adventure mo, paring Islaw. Nainggit ka na naman sa akin. Kung pwede lang sana di ipinasa ko na lang sa yung sumpa sa akin. Eh kung gagastusan ba ako ng jowa mo sa paghahanap ng babaeng virgin, diski, payag ako. Sana nga paring Temyong. Sana nga ganun lang kadali at kasimple ang lahat. Eh, kamusta naman ang negosyo ni Erica? Baka naman nalulugi na siya dahil sa laki ng nagagastos niya sa'yo. Sa totoo lang, isa rin yun sa inaalala ko eh. Nakasalalay ang buhay ko sa haba ng PC ni Erica. Okay lang yun pare. Basta ang isipin mo, magpakasarap at magpakaligaya ng gusto. At least sulit na yun kahit matsugi ka. Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko pang makipag-negotiate sa inyo, Aling Maruka. Isang magandang proposal ang iaalok ko. At sana naman pumayag kayo. Mukhang nahuhulaan ko na ang proposal mo. Susuhulan mo ba ako para makalaya si Islaw sa sumpa ko? Mabuti naman po at alam nyo na, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Magkano po ba ang gusto ninyo? At sa palagay mo ba kayang bilhin ng pera mo ang pagkatao ko? 2 milyon. Kahon. 5 milyon. Kahon pa rin. 10 milyon. Siyempre kahon pa rin. Huling tawad, 20 milyon. 20 million? Ang lakas ng loob mo na makipag-negotiate sa akin. Tapos hanggang 20 million lang pala ang kaya mo? Bakit? Magkano ba ang gusto ninyo? 1 bilyon. 1 bilyon? Isang ordinaryong negosyante lang ako. Hindi ako DPWH contractor at hindi rin ako politikong proponent ng flood control project. Masyadong malaki ang hinihingi ninyo. Kung hindi mo kayang tapatan ng presyo ko, edi magdusa ka habang nagpapakasarap naman si Islaw. Ano ba nangyari dito sa pinto? Hindi ko mabuksan, mukhang na-stock up. Tabingi na kasi at hindi eskwalado kaya ang hirap buksan eh. Di bale, bubuelo ko at lalakasan ko ang puwersa. Aray! Ang sakit! Anak ng tokwa naman Nasagi ng pinto ang ano ko. Grabe, ang sakit talaga. Oh, ano nangyari? Bakit nakahaw ka dyan sa patotoy mo? Ay, nahihirapan po kasi ako sa pagbubukas ng pinto eh. Nung puwersahin ko, biglang bumukas at nasagi si Junjun. Masakit ba? Opo, Lolo.
sobrang sakit po talaga. Paano pala yan? Natapos mo na bang lingguhang ritual mo? Hindi pa po eh. Mamayang gabi pa darating yung babaeng inupahan ni Erica. Naku, malaking problema yan. Sa palagi mo ba kakayanin mo? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa naghihintay yung babaeng inupahan ko. May problema. Naaksidente si Junjun. Anong aksidente? Nasagi nung pinto kanina. Medyo namamagana eh. Mukhang nagkatotoo ang kinatatakutan ko. Ha? Saan ka natatakot? Pang-13 babae na kasi siya at Friday the 13th ngayon. Mukhang malas nga yata ang petsang yun. Tatanungin na lang kita, kaya mo ba? Kakayanin. Sigurado ka? Kaya mo? Kailangan eh. Kaya bahala na. Hindi po pwede yung bahala dahil buhay mo ang nakataya rito. Alam ko kaya pipilitin ko kahit masakit. Paano nga kung mapuwersa ka at lalong mamaga? Baka hindi mo na talaga makayanan next week. Sa palagay mo, anong dapat kong gawin? May suggestion ka ba? Kung hindi talaga po pwede, hindi dapat natin ipilit ngayon. Sa Sunday na lang, magpagaling ka muna. Delikado kasi kung itutuloy mo ngayon eh. Mabuti naman at hindi mo tinuloy. May remedyo naman ako para riyan. Dahil maraming halamang gamot na mabisa para sa pamamaga. Sige po, Lolo. Kayo na po ang gumamot sa akin. Pero kaya po ba ng 2 araw? Oo, kayang-kaya yan ng mga halamang gamot ko. Ako nang bahala sa'yo. Sige po. Kayo po ang bahala. Oh, bakit malungkot ka? Sa totoo lang po, Lolo. Parang gusto ko nang sumuko. Kung tutuusin, mas mahirap pa rin ang kalagayan ni Erica. Pero hindi siya sumusuko. Patuloy siyang lumalaban, kaya sana naman ay lumaban ka. Pero hanggang kailan, Lolo? Hanggang kailan ko lalabanan at haharapin ang isang sitwasyon na hindi ko naman kayang pagtagumpayan? Okay ka lang ba, Iha? Okay lang po ako, Lola Iska. Hindi ako okay dahil nakikita ko ang paghihirap mo. Sanay na po ako, Lola, kaya hindi na ako gaanong apektado. Pero nasasaktan ka pa rin. Opo, Lola. Kahit po nasanay na ako na nararamdaman ko pa rin ang sakit tuwing may kasiping na ibang babae sa Islao. Pero hanggang kailan ka naman tatagal sa ganyang kalagayan? Mahal na mahal ko po si Islao. Kaya hindi po ako susuko. Magpapakatatag po ako. Tao ka lang, Erica. May hangganan din ang tatag mo at lakas. Mapapagod ka rin balang araw. Kahit ngayon pa lang po ay pagod na ako pero gaya po ng nasabi ko. Hanggat ako ay humihinga ay hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para kay Islao kahit pa yun ay ikamatay ko. Narito na naman kayo. Ikaw na nga ang dinadalaw. Ikaw pa ang masungit. Dahil alam kong motibo ninyo. Naparito kayo para pagtawanan ako. Nahihirapan ka na ba? Gusto mo na bang sumuko? Nakikita nyo naman, di ba? Buhay na buhay pa ako. At kahit paano nakakabawi ako sa inyo dahil nadidismaya kayo sa tuwing nakikita ninyo akong malakas. Bahala kayo sa buhay nyo. Sige, tumawa ka dahil sa akin pa rin ang huling halakhak. Nabulunan ng matandang mangkukulam. Tumigil ka nga dahil hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Bakit? Ako ba nakikipagbiruan sa inyo? Kaya magprangkahan na tayo. Ano ba talagang pakay niyo sa akin? Alam ko, nahihirapan ka na, kaya pwede pa sigurong magbago ang isip mo. Palalayain kita sa sumpa kung pakakasalan mo ang apo ko. Sorry na lang kayo dahil hindi ako pumapatol sa hindi na virgin. May allergy kasi si Junjun sa hindi na virgin eh. Sige, tumawa ka hanggang gusto mo. Mamamatay ka rin balang araw. Huwag mo na kasing ipilit na ipakasal ang apo ko sa apo mo. Kung gusto mo, edi tayong dalawa na lang ang magpakasal.
Ang kapal talaga ng mukha ng matandang panot na to. Bagay naman tayo, di ba? Matandang panot ako. Tapos matandang bungal ka naman. Ay nako, Ingo. Kahit pa ikaw ang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi kita papatulan. Ay, nako. Yan ang tinatawag na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Baliw! Sabi ko naman sa'yo, hindi na kita papatulan. Pangit! 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 Pangit ka rin! Pangit ka rin! Sino yun? Anak ng pating may alaga ka palang loro. Siyempre, sa si Jingay at may kakulitan. O ano, Jingay? Anong masasabi mo kay Maruka? Pangit! 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 Naku tong lorong to. Pipilipitin ko tong leeg mo eh. Pangit! 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 O, wala na. Lumipad na si Jingay. Pero kaya ko rin naman ang ginagawa niya eh. Pangit! 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 Walang iya ka, Ingo. Gusto mo bang ikaw naman ang isumpa ko? Sorry na, my dear. Nagbibiro lang ako. O ano? Ready ka na ba? Masakit pa ba? Okay na ako. Effective yung gamot ni Lolo. Parang walang nangyari. Sigurado ka? Kaya pang tumuka ng manok na alaga mo? Siyempre naman. Pang derby ang alaga ako, no? Sige, galingan mo mamayang gabi ha. Pupusta ako sa'yo. Alas 11 na. Bakit wala pa siya? Nasaan na ba siya? Hindi ko na nga siya makontakt at hindi na rin nagre-reply sa tawag. Paano yan? Baka nag-back out na yun. 1 oras na lang ang natitira sa buhay ko. Di bale, kukontakin ko ang ahente ko kahit magkano magbabayad ako. Oh, baka siya na to. Ay, salamat. Siya na nga. On the way na raw siya. Malapit na raw siya. Oh no, ayoko na. Nagbago ng isip ko. Ha? Bakit? Anong problema? Natatakot ako. Ang laki pala niyan. Hindi ko kakayanin. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Relax ka lang. Hindi ko nga kaya. Siguradong wasak ang pechay ko kung itutuloy natin to. Teka, sandali. Tapos na ba kayo? Ang bilis naman. Ayoko na. Magbaback out na ako. Nagbigay na ako ng down payment kaya hindi ka na pwedeng umatras. I'm sorry. Ayoko na talaga. Kaya isasoli ko na ang ibinayad mo. Alas 11:30 na. Kapos na tayo sa panahon kaya isa na lang ang solusyon. Anong solusyon? Kakalimutan ko ng pangarap ko na magkaroon ng virgin bride. Kaya gawin na natin ngayon. Isipin na lang natin na ito'y advance honeymoon. Sa totoo lang, noon pa man gustong gusto ko nang ako ang mauna pero... Pero ano? Pero... Patawarin mo ako, Islaw. Niloko kita. Hindi na ako virgin. Bakit, Erica? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Dahil natatakot ako na baka kasi hindi mo ako matanggap. Okay lang. Mas mabuti pa ngang mamatay na ako para matahimik na tayo. At gusto ko na magpahinga dahil pagod na ako. Huwag, Islaw. Huwag. May konti pang panahon kaya huwag ka munang sumuko. Oo, may konti pang panahon at patutulungan ko kayo. Lola Iska, ano pong tulong ang pwede niyong gawin? Virgin pa ako at willing ako na ibigay kay Islaw ang pagkababae ko. Alam ko, mabigat na desisyon ang dapat na pagpasyahan ninyo kaya bibigyan ko kayo ng ilang minuto para mag-isip at mag-usap. Iiwan ko muna kayo dahil maliligo lang ako. O ano, kaya mo ba? Seryoso ka ba sa tanong na yan? Bakit? Ano ba ang solusyong alam mo? Wala na. Meron ka naman sigurong mga kapitbahay na virgin. Kahit kasambahay, papatulang ko na wag lang yung matandang babae na yun. Pero wala na nga sapat na panahon. Si Lola Iska na lang talagang pag-asa mo. Sa totoo lang, pakiramdam ko parang sinumpa uli ako sa ikalawang pagkakataon eh.
tiisin mo na lang. Narinig mo naman ang sinabi niya eh. Maliligo raw muna siya para maging mabango at presentable. Kahit maligo pa siya na ilang beses, amoy lupa pa rin siya. Tapos, kulubot na at makunat pa. Yung katulad ni Lola Iska, isang lantang bulaklak. At isa pa, para ring nawalan ako ng respeto sa kanya kung papatulang ko siya. Siya naman ang kusa nag-alok ng sarili niya. Hindi yun kawalan ng respeto kung papayag ka. Ano ka ba, Erika? Mga bata at sariwang virgin ang mga nakasiping ko tapos isang matandang kulubot na makunat ang isusunod ko? Hindi ko yung kayang sigmurahin. Buhay mo ang nakataya rito. Gusto mo bang paglamayan ka bukas? Sige na nga, bahala na. Maglalagay na lang ako ng piring sa mata para hindi ko siya makita. Hindi mo na kailangang magpiring ng mata dahil pinatay ko na ang ilaw. Humiga ka na lang at mag-relax. Ako nang bahala sa'yo. Sige po, Lola. Titihaya na lang po ako at pipikit. Tama. Ako na ang bahalang magpainit sa katawan mo. Naku, tumatayo ang balahibo ko. Hindi ko alam kung nasasabik ba ako o kinikilabutan. Pero, in fairness magaling siyang umalik. O ano, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Lola. Sige po, ituloy niyo lang. Sige, yung ginagawa niyo, ituloy niyo lang yan. Sandali lang po, Lola. May kiliti po ako riyan. Sabi ko naman po sa inyo malakas ang kiliti ko riyan. Lola, tama na po! Tapos na tayo kaya bubuksan ko na ang ilaw. Wag po, Lola. Mamaya na lang po. Ayan, nakabukas na ang ilaw. Di bale, nakapikit naman ako eh. Naganap na, Islaw! Naganap na! Teka muna. Bakit biglang bumata ang boses mo? Idilat mo ang mga mata mo para makita mo. Naku, bakit nagbago rin ang itsura mo? Ikaw ba talaga yan, Lola Iska? Francesca ang tunay na pangalan ko, kaya Cheska na lang ang itawag mo sa akin. Bakit ka ba nag-transform, Cheska? Ano nangyari sa'yo? Ito talaga ang tunay na anyo ko. Pero isinumpa ko ng isang matandang mangkukulam. Pinatanda niya ang itsura ko. At makakalaya lang ako sa sumpang yon kung may isang binatang makikipagtalik sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo dahil ikaw yon, Islaw. Pareho lang pala tayo dahil ako man ay isinumpa rin. At naiinggit ako sa'yo dahil... Teka muna, totoo ba to? Ha? Oo, totoo nga. Lumambot na siya. Nakayuko na si Junjun. Hindi na nakatingala. Kung ganon, nakalaya ka na rin sa sumpa mo. Oo, pareho na tayo malaya. Kaya dapat lang na magdiwang tayo. Anong pagdidiwang ang gusto mo? Pwede bang mag-isang round pa tayo? Ano ka ba? Nandyan lang sa labas yung girlfriend mo. Ano ngayon? May utang na loob ka sa akin kaya pagbigyan mo ko. Quits lang tayo dahil may utang na loob ka rin sa akin. Ha? Oo, sige na nga. Pasilip na lang kahit 5 seconds. Tanggalin mo ang kumot na nakatakip dyan sa katawan mo. Okay, sige, pero 3 seconds lang, ha? Naku naman. Pero sige na nga, pwede na yun. O, ayan. 1, 2, 3. Okay, tapos na! Nakakabitin naman yun, oh. Pati na rin si Junjun nabitin. Nakatingala na naman, pero... Ay, sige na. Isang round pa tayo. Bakit ako? Iti kay Erika na lang. Si Erika na lang, oh. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ikaw ba talaga si Lola Iska? Naikwento ko na sa'yo, di ba? At nakita mo naman, di ba? Ako lang mag-isang babaeng lumabas sa kwarto na wala na si Lola Iska. Natutuwa ako. Sa wakas, nakalaya na rin kayo sa sumpa. Sayang naman. Sana yung batang version na lang ni Lola Iska ang natikman ko. O, ba't natahimik ka riyan, Islaw? Wala. Speechless lang ako kasi sobrang tuwa ko. Kahit naman ako tuwang-tuwa rin. Paano yan? Aalis na ako at babalik sa dating buhay. Kaya good luck sa inyo at maraming salamat. Salamat din sa'yo. Siya nga pala, birthday ko next week. Iimbitahan kita, ah. Oo, Cheska. Maghahanda ako sa isang engrandeng birthday party. Sana makapunta ka.
Sige, pupunta ako. Ang galing naman, Islaw. Bonggang-bonggang celebration ng birthday mo. Ang laki siguro na nagastos ni Erika. Gusto niya lang kasi makabawi sa akin. Makabawi saan? Naikwento ko sa iyo, di ba? Hindi na pala siya virgin at inilihim niya yun sa akin. Napatawad mo na ba siya? Maliit na bagay lang ang kasalanan niya kumpara sa mga naging sakripisyo niya para sa akin, no? Kamusta na pala si Cheska? Ang sabi mo, pupunta siya rito at ipakikilala mo sa akin. Malilate lang daw siya, kaya abangan mo na lang mamaya. Excited na talaga ako. Sana makabembang na rin ako balang araw. Sus, ikaw talaga? Sabik na sabik at uhaw na uhaw? May tamang panahon para sa lahat ng bagay, no? Siya nga pala. Ano nang balak niyo ni Erika? Hindi na namin patatagalin pa. Magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon. O ano? Happy ka ba sa unang gabi ng honeymoon natin? Oo naman. At hindi na ako nagtataka kung bakit ka tinakbuhan ng isang babae. Ang laki nga pala ni Junjun. Feeling ko tuloy virgin na uli ako. Naku po. Speaking of Junjun, bigla akong kinabahan. Bakit? Anong problema? Ayan o, tingnan mo. Nakatingala pa rin siya hanggang ngayon. Hindi kaya nasumpa na naman ako? Hindi naman siguro. Baka biting lang siya, kaya isang round pa tayo. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.